Welcome to another Before You Buy video, a series where I provide a general overview of stocks that are a part of the Philippine stock market. For today's video, I'll be talking about Pure Gold Price Club Incorporated, and the recording date of this video is the month of May 2026. So ito yung mga segments na pag-uusapan ko sa video na to. So puntahan na agad natin yung first topic. For the ownership structure, this is a screenshot from the report of Pure Gold. So 34.78% of Pure Gold is owned by the public. So kasama na dito of course yung mga retail investors or retail traders, institutions, mga funds, mga investment firms, mga brokers. And then the second one, yung co-family ownership, with around 15.70% is of course yung head ng family is si Lucio and Susan Ko and yung kanilang ibang mga family members. So syempre sila yung famous na members ng family na yan. And the majority shareholder of Pure Gold with nearly 50% of the company, Costco Capital. So syempre still headed by Lucio and Susan Ko. And Costco Capital, bukod sa Pure Gold, meron din silang significant ownership sa isa pang listed stock sa Philippines, which is of course Keeper Holdings. So ano ba yung mga brands under Pure Gold Price Club? So syempre, andyan na sa pangalan yung Pure Gold mismo. And syempre, sino bang hindi nakakakilala sa Pure Gold? And meron silang mga iba't iba pang brands pero halos related pa rin naman sa groceries or pagbebenta ng mga iba't ibang products. So Pure Gold Junior, Pure Mart, and not a lot of people know na Pure Gold Price Club din ang may-ari ng SNR Membership Shopping along with SNR New York Style Pizza. And pag-uusapan ko ay mamaya, paano nagkakaroon ng synergy sa mga iba't ibang brands na to. So, how does Pure Gold make money? So, how do they make revenue? So, 2/3 of the company, yung talagang nagda-drive nung kanilang revenue is yung Pure Gold na mga brands. So, ayan, nasa 64.9%. Tapos, 1/3 of the revenue is from SNR na brands. And of course, may around 1.7% sa other ways nila to create revenue. Pero yung SNR tapos yung Pure Gold brand talaga, yung nagbubuhat of course sa company. So, what makes Pure Gold Price Club effective? So, in order to understand Pure Gold's business model, so I need to discuss first a concept. And hindi na ako masyadong magda-dive sa politics or philosophical nature of classes, just the economics of it. Pero when we say socio-economic classes, this is how society is divided based sa kanilang wealth, sa kanilang economic activity. So there are 5 main groups and merong 2 subclass. So, syempre, sa top ng group na merong pinakamaraming wealth, syempre, andyan yung rich na group. And label lang natin sila as A. And then, syempre, kung merong andun sa pinakataas na rich, so, sa baba naman is yung poor, yung mababa yung wealth and mababa yung economic activity. So, lagay natin sila sa group na E. And of course, above ng poor is lower income. So, yung group na yan, let's label them as D. And of course, sa gitna, yung middle income, so C. And then upper income, which is B. So, ito yung 5 na main classes. And then, between middle income and upper income, so meron tayong upper middle. And gitna ng middle income and lower income, lower middle. So, 7 sila lahat, So, the C, D, and E group, along with the lower middle, ito yung masasabi natin na yung masa or the masses. And of course, yung nasa A and B group, along with the upper middle, nalilabel natin of course as elite. So, yung Pure Gold na brand ng Pure Gold Price Club, ang target market nila is itong nasa group na to, sa C, D, and E. And pagdating naman sa A and B na group, yan yung target market ng SNR na brands nila. So, this strategy in business is called a market segmentation strategy or tiered branding. So, kung mapapansin nyo, pag nilagay natin sila sa donut chart, so the population is divided into these 2 main groups. And makikita natin na yung isa 95%, yung isa 5%. Now,
if for instance, yung Pure Gold Price Club, isa lang yung kinikater nila na group or isa lang na market, lalabas na they will be leaving a lot of money at the table. Kasi if they're just going to market sa 5%, 'di ba? Sayang nung 95% na economic activity na hindi nila makakapture. And inversely, kung magfo-focus lang sila dun sa 95%, sayang nung 5% na market na hindi nila makukuha. Tapos yung 5% na yon, sila pa talaga yung grabe yung economic activity and grabe yung wealth, no? That's why if you're going to look at the revenue again of Pure Gold Price Club, makikita natin dito na despite the elite group na nasa 5% lang, yung dagdag nila sa revenue ng buong company sobrang laki, 'di ba? Nasa 33%. Tapos yung 95%, pag nilipat natin to the revenue mix, makikita natin na nasa 65% lang. So, ang laki parehas nung economic activity na nakaka-capture ng Pure Gold Price Club because of tiered branding and yung kanilang market segmentation strategy. So, that's why nagkakaroon ng different brands, no, under the Pure Gold Price Club system. So, aside from their strategy ng market segmentation, what else makes Pure Gold effective? So, balikan natin yung mga iba't ibang groups, no, mga iba't ibang classes. So, pagdating kasi dito sa A, B, and C, papuntang lower middle na group, so excluding yung lower income and poor, itong mga nasa A, B, and C, masasabi natin na yung pag-shopping or pag-grocery, kasabay na yun sa regular schedule nila, ng lifestyle nila, no? Nagkakaiba na lang sila in terms of the frequency, kung gaano kadalas yung grocery or yung shopping, and then kung gaano kalaki or gaano kadami yung nag-grocery nila, no, yung amount. So, iba't iba sila pagdating doon sa frequency tapos amount. Pero masasabi natin na most of the time under these groups, talagang regular na dyan, no, yung pag-grocery. So, pagdating kasi dito sa D&E, although sabi ko kanina, target market pa rin sila ng Pure Gold na brand under the Pure Gold stores, the thing about dito sa group na to is hindi natin masasabi na talagang regular yung grocery or shopping schedule nila, no? Kasi most of the time, this group, what they do is, pwedeng hindi na sila nag-grocery kasi ang nagiging preferred nila is yung accessible, tapos yung nagiging mas mura or patingi-tingi. So, bumibili sila sa mga sari-sari store or di kaya sa mga maliliit na grocery or convenience store. And then, most of the time, kumakain sila sa mga karinderya, sa mga canteen, sa mga eatery. So, pwedeng hindi na sila bumibili ng mga products, no, na ino-offer under the Pure Gold brands. So, ang lumalabas dito, yung mga karinderya, yung mga eatery, yung mga sari-sari store, yung mga mini grocery, yung mga maliliit na convenience store, masasabi natin na pwede mo silang tingnan as a direct or indirect competition ng Pure Gold brand. So, alam naman ng Pure Gold na hindi ganun ka-worth it, of course, na mag-extend pa sila ng business nila, na gumawa pa sila ng mga sari-sari store or di kaya gumawa pa sila ng mga karinderya or mga eatery, di ba? So, instead of extending their business and talagang ita-target pa nila yung D&E na group ng full scale, they decided to create a program. So, ang tawag dito is yung Tindahan ni Aling Puring na program, which is free. Pero yung isa sa mga requirements, of course, is that you must own this type of business. So, yan yung mga na-mention ko kanina, no? Kasi itong mga business na to, most of the time, they capture yung D tapos E na group. So, ano ba yung ginagawa nitong TNAP na program? So, binibigyan niya ng exclusive discounts and rebates itong mga ganitong type ng store or mga businesses. Tapos, meron silang mga special na mga package sales. They provide free product delivery. Tapos, binibigyan nila ng mga access to certain events, seminars, and business tools. So, ang nangyayari, yung mga direct or indirect competition nila sa mga barangay, no, sa mga neighborhood, instead na yung mga business na yon is bumili sa mga pinakamalapit na grocery store nila, bumili sa mga iba't ibang mga brands na mga store na kalaban mismo ng Pure Gold. So, mako-cover natin yan mamaya. So, ang ginagawa na ng Pure Gold is nakikipag-partner na sila dun sa mga sari-sari store. So, instead of them totally losing
revenue sa mga sari-sari store na yon na kumukuha sa ibang stores or sa mga karinderya na yon na kumukuha sa ibang stores, ang lumalabas dahil natutulungan sila ng Pure Gold with these benefits and perks. Nagkakaroon sila ng somehow loyalty sa Pure Gold, no? Yung loyalty program. And because of that, kahit papano may nakaka-capture pa rin na revenue yung Pure Gold dito sa mga maliliit na stores na to without them deciding to go to extend their business na full scale na talagang yung buong A, B, C, D, and E group yung ima-market nila, no? So, pwedeng hanggang A, B, and C lang sila and then onting D, onting E, pero nakukuha na nila indirectly yung economic activity ng D&E group dahil partner na nila yung mga nagpo-provide dun sa D&E group. So, that's what makes Pure Gold so effective kasi meron sila nung tiered branding, yung market segmentation strategy nila, tapos talagang yung kabuuan nung groups na yon, nakakakuha sila ng revenue dahil nakikipag-partner pa sila sa mga maliliit na negosyo. So before I go to the next topic, so I checked yung analytics ko for this month and I noticed that for the month of May, yung mga nanood ng videos, around 48.8% is mga regularly subscribed viewers na. So, thank you sa patuloy na pagnood ng mga videos and pag-support ng channel. But around 51.2% ng mga viewers is hindi pa subscribed. So, if you're finding a lot of value sa mga videos, so don't forget to like this video and subscribe sa channel na to para ma-reach ng channel na to yung mga iba't iba pang milestones and for me to be able to create better and more valuable na content. So, let's go back sa discussion. So, kanina napag-usapan natin how Pure Gold makes the revenue. So, ngayon naman, how does Pure Gold spend money? So, ito naman yung donut chart pagdating sa expenses ng Pure Gold. And dahil simple lang naman yung business model nila, 'di ba? Grocery chain, nagbebenta sila ng mga products ng iba, no? So, wholesale retail, simple lang din naman yung kanilang expenses. Of course, yung cost of sales. So, lahat ng mga ginagastos nila in order to acquire these products sa kanilang mga partner brands or mga affiliate na brands. So, ito na yung pag-purchase talaga nila nung inventory nila sa kanilang massive na supplier base. Kagaya ng Nestle, no, URC, P&G, Unilever. So, sobrang dami pang iba kasi sobrang dami namang brand sa Pure Gold tapos sa SNR, 'di ba? So, yung cost nung pag-acquire ng mga products na yon na nilalagay nila sa mga shelves nila at mga warehouse. So, pagdating naman sa operating expenses, so, syempre, andito na yung gastos nila pagdating dun sa pag-maintain ng kanilang mga buildings, yung renta, 'di ba? Yung sa mga empleyado, sa marketing, sa pag-advertise. So, yung mga basics kung paano mag-operate yung kanilang business, no? And, of course, others, 2.5%, yung mga pinagsama-samang mga maliliit na bagay. So, talagang ang bulk, no, ng kanilang expenses is related doon sa mga different products or different brands na nailalagay nila sa mga stores nila. So, who are the major competitors of Pure Gold? So, I'll be dividing this into listed companies that are a part of the Philippine stock market, tapos yung mga hindi listed. So, syempre, una sa listahan, SM. So, alam naman natin, 'di ba? Dahil sa lahat ng mga mall ng SM, syempre meron silang grocery and syempre sarili nila 'yon. So, whether that's SM stores, Save More, no, hypermarket. So, SM, talaga 'yan yung kalaban talaga ng Pure Gold. And then outside of Metro Manila, yung Metro Retail Stores Group. So, Gaisano na mga malls, no, sa mga provinces, malakas sa different provinces sa Pilipinas. And then, All Day Supermarket. So, listed yan. And 7-Eleven in the sense na hindi sila grocery, pero syempre, nagbebenta pa rin sila ng mga products and kahit papaano, kalaban pa rin sila ng mga grocery stores, 'di ba? And of course, Robinsons Retail, no? So, sa mga iba't ibang mga malls na hindi SM. So, syempre, may grocery dyan yung Robinsons. And Mary Mart Grocery. Pero note lang, so, as of the recording of this video, yung RRHI, merong voluntary delisting. So, gusto nang tanggalin ng Gokongwei Group, yung RRHI sa PSE.
And yung Merrimart Grocery may tender offer din kasi gusto na silang bilhin ng Double Dragon. So, technically, listed pa sila sa ngayon pero matatanggal na sila sa PSE. Pagdating naman sa non-listed companies, so syempre andyan yung kalaban ng SNR, so Landers, and kalaban ng mga grocery stores dahil ang target market nila is yung mga nasa barangay or mga nasa neighborhood. So, Dali Everyday Grocery. So, this is a donut chart of the basic grocery retail na model na market share. So, makikita natin dito na talagang naglalaban yung Pure Gold tapos SM, no? With Pure Gold, about 18% yung nakukuha nila dyan. Tapos yung SM nasa 16%. And then Robinsons Retail nasa 9%. Tapos others, ito na, pinagsama-sama na yung mga iba't ibang brands, nasa 57%. So malaki pa talaga yung market share ng mga iba't ibang grocery, no? Because of course, itong tatlong kilalang brands na to, Pure Gold, SM, and Robinsons, heavy talaga, no, sa Luzon yung kanilang market. So, hindi pa nila natatap yung mga iba't ibang lugar sa Pilipinas. That's why malaki talaga tong others. So, naka-others lang yan kasi syempre sobrang daming pwede mong ipangalan dyan ng mga iba't ibang negosyo or iba't ibang brands. However, when it comes to the wholesale na model, yung market share niyan sobrang iba. Kasi yung Pure Gold talaga yung undisputed na pwede nating masabing monopoly or duopoly. Kasi pagdating naman sa wholesale, talagang yung Pure Gold nasa 52%. Tapos yung SMA Hypermarket nasa 18%. So you could say may monopoly yung Pure Gold o may duopoly sila ng SM. And others nasa 30% kasi syempre may mga iba namang mga negosyo na may mga iba't ibang brands na wholesale din yung kanilang model. Pero pinagsama-samang mga iba't ibang companies na yan. O, yung Pure Gold talaga yung kalahati ng market share ng ganitong business. So, what are the positive catalysts for Pure Gold, no? Yung mga scenarios or mga events na pwedeng magpa-benefit sa kanila at gumanda yung company. So, the first one is increasing purchasing power of Filipinos. So, kanina, ito yung pinakita ko dun sa socio-economic classes. So, kung lalagyan kasi natin ng percentages to na specific, pagdating sa E na group, nasa 16.7% yan of the population. So, pagdating sa D, nasa 38.4%. Lower middle, 29.3%. Tapos yung middle, nasa 10.6%. No? So, C, D, and E, nasa middle and below, 95% ng population. Tapos, yung above the middle, so upper middle, 3.6%, upper income, 1%, rich, nasa 0.4%. So, 95 to 5%. So, imagine if mag-i-improve yung economy, tapos mag-i-increase yung economic activity ng lahat ng groups, mag-i-increase yung purchasing power. So, instead of 95 to 5, baka pwede na maging 90 and 10, or di natin masasabi, diba? Sometime in the future, pwede nang maging 80 to 20. So, of course, this means as the C, D, and E group mag-upgrade na ng lifestyle nila, syempre, mas dadami na yung A and B na group. So, habang nag-i-increase yung purchasing power ng lahat ng Filipinos, pabor na pabor sa Pure Gold Price Club dahil lahat naman ng classes or ng groups sakop nila, di ba? So, of course, this means pwedeng frequent yung pag-grocery, pwedeng mas malaki na yung nabibili sa grocery, yung amount, and more people will be able to buy sa mga brands ng Pure Gold Price Club. So, the second one is further expansion. So, nilagay ko further kasi kahit papano nag-expand naman yung Pure Gold. Pero, syempre, hindi pa ganun kagrabe yung pag-expand nila. So, this is a screenshot from Pure Gold mismo. So, makikita natin na talagang Luzon talaga yung kanilang focus, no? And pagdating sa mga iba't ibang lugar, hindi pa ganun, kagaya ng Visayas and Mindanao. So, of course, that explains why dito sa mga donut charts na pinakita ko, dun sa gray part, yung others, talagang sobrang dami pang market share na pwedeng makuha ng Pure Gold, no? So, for instance, kung magawa ng Pure Gold na makapag-expand sa iba't ibang province aside sa Luzon, then who knows, 'di ba? Yung 18% nila pwede maging 25 or 30% as they get more market share dito sa others, no, sa mga ibang brands na pwedeng kalabanin nila outside.
And pagdating naman dun sa wholesale na business model, ganun din, no? May 30% na pwede pang makuha yung Pure Gold. So, from 52%, no? Pwede silang umabot ng 60, 70. So, depende na yun. And of course, if they're able to expand ng maayos, so, syempre, magiging maganda yun kasi mas marami yung magiging revenue nila and of course, income, no? Kung kaya nilang gawin, which is of course business efficiency. So makikita natin dito sa donut chart ng Pure Gold yung kanina, ang taas nung cost of sales nila and ang isa pang segment ng expenses nila is operating expenses. So who knows, 'di ba? Pwedeng makapag-negotiate pa sila ng mga better deals pagdating sa suppliers. Magkaroon sila ng efficient way on how to transport itong mga products na to. Pwedeng mapadecrease pa nila yung expenses nila pagdating sa mga stores. So, who knows, di ba? Pwedeng maging sobrang ganda na ng renewable energy. So, yung mga stores nila, pwede na nilang malagyan ng mga solar panels, di ba? Mga batteries. So, pwedeng ma-drive further down yung cost kasi hindi na sila masyadong gumagamit or nagbabayad ng kuryente. So, expensive probably na upgrade upfront pero hindi na sila ganun kalaki magbabayad sa kuryente, 'di ba? So, pwede pa nilang mapababa yung mga expenses nila which is of course will increase yung kanilang income if revenue is not affected that much. So, syempre, kung meron tayong mga positive catalysts, no, yung mga scenarios na maganda para sa Pure Gold, syempre meron tayong mga negative catalysts. So, number 1, soft consumer demand. So, the entire model of the Pure Gold brand, no, they earn hindi dahil sa mataas na margins, but through sales volume. So, andun yung mindset na di bale ng maliit yung kita, basta marami. So, for instance, no, for every customer that spends 1,000 pesos, yung Pure Gold makes 50 pesos. So, around 5% lang yung margins nila, no? So, ibig sabihin, kung meron mang customer na magsispend ng 5,000 sa mga Pure Gold na mga stores or sa SNR, Pure Gold Price Club makes 250 pesos. No, for example lang So hindi ko sinasabing ito yung mga totoong numbers. So pinapakita ko lang sa inyo to provide an example or scenario. So pag may nag-spend ng 5,000, ang kinikita lang ng Pure Gold doon is 250 pesos. So pag sinabi nating soft consumer demand, what happens no if consumers no longer spend 5,000 sa Pure Gold or decide to spend yung 5,000 na yun somewhere else. So, paano kung yung mga natitirang customer base na lang ng Pure Gold, paano kung ang spend na lang nila is 4,000, no? Or 3,000 pesos. So, syempre, Pure Gold will no longer make 250 per customer. So, pwedeng maging 200 na lang or 150 or lower, which of course will hurt yung kanilang income, no? So, the second one, increasing competition. So, kanina, meron tayong scenario na kung saan Pure Gold yung kukuha ng market share from other businesses. So, syempre, hindi naman natin masasabi, di ba? Baka merong businesses dyan or mga brands na magkaroon ng better products or magkaroon ng better efficiency on how they operate their business. So, syempre, kung sila yung magiging maayos or magandang business na nakakapag-serve ng customers ng mas maayos, so, pwedeng itong mga other businesses na to yung makakuha ng market share from Pure Gold, di ba? Hindi natin masasabi. Sobrang may bagong innovation yung SM, no? Yung Robinsons or itong mga ibang business na to para kuwanan pa ng market share or ng customers yung Pure Gold na market base. And ito nga, yung sa everyday grocery ng Dali, no? Pwedeng kalaban to nung mga sari-sari store na partner ng Pure Gold kasi nagpo-provide na sila ng sobrang murang mga products na kung saan baka isipin ng C, D, or E na group na ba't pa ako pupunta sa Pure Gold, no? Ba't pa ako babiyahe sa malayong lugar kung meron na dito mismo sa barangay or sa neighborhood ng mura na mga products, no, ng mga grocery. So, syempre, pwedeng ma-disrupt ng ganitong business model yung mga malalaking grocery store. So, the third negative catalyst is increasing costs or expenses. So, ito, 'di ba, ang laki nung cost of sales nila ng Pure Gold. So, yung business model kasi ng Pure Gold, 'di ba, is mura talaga sila. So, let's say yung mga suppliers nila, yung kanilang mga
kinukuha na ng products, 'di ba? Nag-increase talaga sila nung price ng products nila kasi syempre nagmamahal yung mga bilihin, no? For instance, yung Middle East conflict, nag-i-increase yung oil prices. So, syempre, itong mga manufacturers na to, itong mga nagke-create ng mga iba't ibang products na to, yung products nila mismo tataas in price, 'di ba? So, kung dati 100 lang 'yan, no? Pwedeng maging 110 na yung price ng mga goods nila. So, yung pure gold, hindi naman nila pwedeng gawing 110 nila nakuha tapos ibebenta nila ng 130, 'di ba? Kasi nagta-thrive nga sila dun sa model na mura yung binebenta nila. So, hindi nila pwedeng taasan ng sobra agad yung cost ng mga products nila. Kasi pwedeng lumipat sa competition yung customers nila, 'di ba? So, kung hindi nila matataasan agad-agad yung mga products, so syempre maiipit yung net income nila kasi tumataas yung cost of sales pero hindi nila basta-basta pwedeng taasan yung presyo ng nasa stores nila, 'di ba? And ganun din sa operating expenses dahil sa increasing oil prices, 'di ba? Pwedeng nagiging mahal yung sa logistics tapos transport nila kasi mahal yung gasolina, mahal yung diesel. And nag-i-increase din yung cost ng kuryente, 'di ba? Tapos ng tubig. So, nakakadagdag 'yun sa operating expenses, of course. So, syempre, sa mga others pa na mga expenses na maliliit, syempre, kahit maliit yan, kahit papaano may negative effect siya kapag nag-increase yung mga cost niyan. So, ayun lang. That ends this Before You Buy video for Pure Gold. If you haven't watched yung other Before You Buy videos, click sa upper right and stock market lesson videos sa bottom right. Again, if you've learned a lot, found value sa video na to, don't forget to like this video and subscribe sa channel so you always be updated sa future videos ng channel na to.